trabaho ng ating presidente. Saan ba kayo nagkatala, mga kababayan? Hindi na nga nagtatrabaho. Magtataka kayo, biglang taas ng trust rating. Hindi nagtatrabaho. Anong akala nyo sa taong bayan? Tanga. Di ba, mga kababayan? Anong akala sa inyo? Tanga. Buboto kayo ng isang tao na tawag dito, papalakasin nyo yung trust rating, magtitiwala kayo sa isang taong hindi nagtatrabaho? Siyempre hindi. Kaya nga, mga kababayan, doon sa mga didisit na nagsasabi na tawag dito, na di umano, mga kababayan, mataas ang trust rating ni Sara, -3 yung kay PBBM, nabawasan ng 3. Sa akin, mga kababayan, hindi na kasi gaanong pinapansin ng ating presidente yan. Ang mahalaga kay PBBM, magtrabaho. Anyway, ayan, sabi nga dito, may nag-comment nga, basahin natin. Kung si BBM naman ang mataas, iba naman ang komento mo. Hindi ko nga kinu-content yan, bobo ka ba? Hindi ko nga kinu-content, maliwanag nga na sinabi ko. Di ba, kahit mataas si presidente, bibihira natin pag-usapan yan. Buhat nga ng sinabi ni PBBM na bonus na lang yung rating sa kanya, ang mahalaga, nakapokus siya sa trabaho. Di ba, mga kababayan? Anyway, tuloy pa natin. Cabsec Evasco. Cabsec Evasco. Cabinet Secretary Evasco. Kung sino sa buhay niya, si Ramil Madriaga. Ayan o. Pero mga kababayan pero matindi yung matindi yung napanaginipan ko, grabe. May impeach talaga. May impeach bago mag 2028. Ito panaginip ko lang naman talagang may impeach, tutuluyan daw kasi talaga. Tutuluyan daw talaga yung mandarambong sa pera ng taong bayan. Tindi noon. Kung sa una nakaligtas siya, mukhang ngayon malabo na. Anyway, tuloy pa natin. Magkasama sila. Tsaka, mga kababayan ito pa. Alam nyo, kahit ano palang gawin ng kabilang kampo, di na talaga makakalaya si Digong. Talaga magiging karton na lang habang buhay. Yun ang nakikita ko dyan, mga kababayan. Kaya nga si Lucifer, ayan yung pangalan mo, sakto. Bagay kayo ni Sara. Lucifer Lambo. Alam mo, kahit anong gawin nyo, hindi na makakalaya si Digong. Magiging karton na yun habang buhay. Kaya nga yung tatay nyong karton, saan ba naman kayo nagkatala? Paskong Pasko. Yung tatay nilang karton, yung sinasamba nila, saglip na magpasalamat sa Diyos. Ang pinagdadasalan yung tatay nilang karton. Kaya nga malabo nang makalabas si Digong. Kahit pa sabihin nyo na mag-1, mag-0 si PBBM, kahit na kay Sara Duterte lahat ng trust rating, hindi pa rin may aalis yung katotohanan na hindi na makakalabas yung tatay nyong karton. Yan yung masakit na katotohanan. Anyway, tuloy pa natin. Dalawa. At dyan, yung dinner. So, hindi mo pa rin siya kilala. No? Hindi mo pa rin kilala yung president ng isip na tumulong sa'yo si Ramil nung Madriaga. eleksyon. Dapat mo kasi talagang itanggi. Di ba? Dapat niyang i-deny na hindi niya kilala niya si Caramel Madriaga kasi maraming mabubuking. Right. At may ilalabas pa ako. Grabe yung grabe yung inano ni presidente, no? Kita nyo, bago magpasko, may mga nakulong na big fish. Yung mag-asawang Diskaya, hindi po masasabing small fish yan. Si Digong, mga kababayan, hindi masasabing small fish yan. Kung sa pinaka-big fish, mga kababayan, si Digong yung pinakakurap na talagang nakakulong na ngayon at habang buhay na makukulong at magiging karton. Diba, mga kababayan? Pero yun yung kung gaano katindi nun. Si Kibuloy, hanggang ngayon nakakulong pa rin. Diba? Alam nyo, sa totoo lang, pauna pa lang yan. Yung mga big fish na yan na nakulong. Pero yung mga susunod pagkatapos ng bagong taon, sunod-sunod na po yan. May mga makukulong na dyan na senator, congressman. Meron na rin, baka nga si Martin Romualdez kasama pa dyan, mga kababayan. Diba? Baka nga si Saldico kasama pa dyan. Kaya nga, mga kababayan, marami po makukulong pagdating ng 2026. Talagang asahan nyo na. Baka nga si Pulong, mausisaan natin, January, kasuhan na eh. Diba, mga kababayan? Dahil doon sa kanyang insertion na 51 billion. Ako, talagang bilib ako. Si Pulong Duterte kakasuhan.
pagdating ng January dahil doon sa kanyang insertion. Anyway, tuloy pa natin. Hindi lang isang beses ka pumunta para kausapin si Tebes. Isa pa yan. Kumanta ka sa akin, champurado. Ayan o, di ba nakita nyo kasama si Cabsec, Evasco, papasok doon sa dinner. Tapos meron pang invitation, tapos hindi niya daw kilala. Baka naman yung mga anak mo, makalimutan mo na din ha, kung anong mga pangalan. Pati yung asawa mo, si Mans na drug lord. Alam mo, yung mga anak mo, lagyan mo ng ID. Baka makalimutan mo yung pangalan nila. Saka kung sino sila. Ha? Chururut. Tusa. Basag na naman si Champurado girl. Akala mo naman talaga, Diyos ko. Yan mga kababayan Kaya imposible po talaga na hindi kilala ni Vice President Sara Duterte ito pong si Ramil Madriaga. Kasi bagman po talaga niya yan. At saka ang isa pa mga kababayan, hindi lang pala si Ramil Madriaga yung binibisita ni Vice President Sara Duterte dyan po sa may BJMP Camp Bagong Diwa. Dyan po sa may Bikutan, kung hindi pati rin po pala etong si Tebes mga kababayan. So ngayon, ano kaya ang ugnayan ni Sara Duterte at Tebes? Bakit niya pinag-aaksyahan din ng panahon ito pong si Arnie Tebes? So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang masasabi nyo hingil po dyan sa balita po na yan o mga balita na yan na pinag-usapan po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, basa-basa po muna tayo ng ilan sa inyong mga komento at bati-bati na rin po. O sabi dito ni Daisy mga kababayan, hello Jake, maingay dahil gustong kumikbak din. Akala mo kung mag-demand, ka-level niya si PBBM. Kaya nga di ba? Kasi nga, sa totoo lang mga kababayan, talagang si Sara Duterte sukol na po. Talagang sukol na. Ngayon mga kababayan, ang mangyayari dyan, baka nga ma-impeach po yan bago mag-2027 pa nga, baka ma-impeach yan at hindi na makatakbo. So ngayon, pagka nangyari yan, iiyak na si Lucifer. Kasi si Digonggong, yung tatay-tataya nila, hindi na po makakalabas ng dahig. Magiging karto na lang habang buhay. So kayo, mga kababayan, ano po ang komento nyo? Hingil po sa mga topic na yan na tinalakay po natin. Maraming salamat po mga kababayan. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po. Mga kababayan, maraming salamat po.